Ang ating huling salita ngayong gabi ay bunga ng isang pantasya ng imahinasyon. Sa pagdiriwang ng buwan ng mga kababaihan, ay pinahayag ni Congressman Bong Tay ang kanyang pagkahumaling sa aktres at host na si Ann Curtis sa isang pagdinig nitong nakaraang linggo. Marahas ang naging buwelta ng karamihan sa mga salitang binitawan ng kongresista, ngunit ito'y patunay lamang na parte ito ng isang malalim na problema kaugnay ng patriarka sa bansa. Kung naalala natin ay bumuwelta na rin si Ann Curtis noong kahapon lamang na hindi niya tinatanggap ang paumanhin ni Bong Tay. Pero iginit din niya na hindi dahil deserve niya, hindi niya deserve ang non-apology. Because it wasn't an apology in the first place. Ito ay nagiging dahilan para hindi matawag ang pansin ng mali dito sa kanyang ginawa nitong nakaraang linggo. Kung ninanais mong ganun ang isipin mo sa isang babae, kahit sino man yan, kahit nanay mo yan, kahit kapatid mo yan, kahit ate mo yan, or kung ano mang relasyon mo sa kanya, hindi pa rin sukat ang pagiging bastos sa dapat na manners ng isang kongresista. Ikaw pa naman ay isang public servant. And the audacity to make that remark in front of other people, nakakahiya. Tama nga sila. Ang dami nilang buwelta dito. Kung tutuusin ay deserve niyang ma-call out dito. Pero sa ilalim ng problemang ito, sa ilalim ng isyong ito, ay naipapakita ng mga opisyal natin dito sa bansa na nagiging laganap pa rin ang sexualization towards women and towards anybody, hindi lang babae. Kung naalala nyo ay si Nikki de Guzman, she was sexualized sa UP Manila. Nung siya pa ay estudyante ng UP Manila, naging laman siya ng mga artikulo, gaya lang ni Ann Curtis. Pero estudyante lang siya noon. Paano pa yung isang artistang dekalibre ang aktingan, isang industry figure tulad ni Ann Curtis, or kahit ng kapatid niyang si Jasmine, or katulad ni Sara Elago, na kongresista ng Gabriela, na siya yung nagiging objectification towards sexual desires. Nawa ay ang ating imahinasyon tungkol sa mga babae ay hindi lang tungkol sa pagiging hubad. Pagiging hubad, pagiging maganda, kung ano mang suot ng isang babae. Or kahit sino. Hindi lang naman babae ang nasi-sexualize. Ang pinaka-importante ay wala siyang respeto sa mga babae. The irony of it happening on Women's Month, days before International Women's Day na nangyari kahapon, ay patunay lamang kung bakit ipinagdiriwang ito tuwing Marso. Babae nga naman. Hay nako, babae nga naman. Ito ang ating huling salita.